Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ngayon, ito yung mga balita tungkol sa naka-schedule ngayon na ICC ruling on the petition for interim release ni Digong. Ang sabi dito sa balita, Duterte waives right to attend ICC ruling on interim release appeal. In a filing dated November 27, kahapon lang po, si Atty. Nicholas Kaufman, ang abogado po ni Digong, in-inform yung chamber na yung dating Pangulo daw, pumirma na ng isang waiver choosing not to exercise his right to attend the reading of the judgment. Ito po mga kababayan, yung pinadala ni Atty. Kaufman na notification, defense notification. Sabi diyan, with the leave of the appeals chamber, the defense hereby places on the record Mr. Duterte signed waiver of his right to be present on November 28, ngayong araw na to, mamayang hapon po dito sa Pilipinas, during the reading of the judgment on the defense appeal against pretrial Chamber 1's decision on interim release. Signed, Nicholas Kaufman, counsel for Rodrigo Roa Duterte, dated this 27th day of November 2025 at The Hague, the Netherlands. So sabi dito sa balita, the ICC confirmed that Duterte will be represented by his defense lawyer. Hindi na pupunta hindi na mag-appear si Digong, hindi na natin makikita yung kanyang itsura. Ilalive sana po kung totoo na si Digong ay butot balat na tulad ng mga sinasabi ng kanyang pamilya. At si Digong unfit for trial. The hearing is scheduled for November 28 at 5:30 p.m. Duterte, who faces 3 counts of murder over 49 killings, is currently detained at the Scheveningen prison in The Hague. His camp has argued that he is unfit to stand trial. Di Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan, iba-iba po yung mga pananaw. Sa pananaw ng mga DDS, ayan DDS News, latest ICC update, ayaw niya ng drama. Yan ang propaganda line nila. Kaya hindi na mag-attend sa reading ng judgment sa kanyang appeal for interim release kasi daw si Digong ayaw ng drama. Malabo man po na ayaw ng drama. Si Digong po at ang buong pamilya niya punong-puno ng drama buhay. Di ba po? Pang Netflix po ang buhay ng mga Duterte. Paano nga ayaw ng drama? Puro drama. Puro drama po ang ginagawa ng mga Duterte. Pati ng kanyang mga supporters. Kung ano-ano mga paandar yung mga sinasabi. Kesyo si Digong unfit for trial. Kesyo si Digong, mga kababayan, nahimatay. Puro po drama. Later on, nang i-verify, hindi man totoo yung mga pinapalabas na kwento. At yung mga kwento po, most of the time, bali-baliktad. At ang nagbubuking ng drama nila na unfit for trial, si Sara Duterte man lang po. Okay niya. At yung asawa ni Digong, si Elizabeth Zimmerman, okay man na niya. Masaya siya niya. Tapos sasabihin ninyo, ayaw ng drama. Pati nga religious drama, ginagawa ninyo. Ang sabi po, may panovena sila. may paurimos. May prayer. Prayer vigil po. Ayan 24-hour prayer vigil set for Rodi Duterte's interim release. Plea, sabi po mismo ng PDP Laban. Lahat ng uri ng drama, mga kababayan, kaya nag-react po yung rockstar na attorney, na vlogger, si attorney Carlo Ibanez. Yan post niya 1 hour ago. Sabi ni attorney Carlo Ibanez, sobrang natawa ako dito. Totoo, ang titindi
ng binibitawang salita ni Duterte laban sa Diyos. Stupid daw ang Diyos. He would rather go to hell daw. Tapos minora pa niya, di ba? Or church ba ang minora niya? Anyway, yung pinagtatawanan niya, minora niya, tinawag niyang stupid, siya ngayon ang aasahan nilang magliligtas kay Duterte. Well, of course, forgiving si God, and He will not turn an eye on His flock kahit na gaano kasamang tao. Pero what does this say about the faithful followers? This is irony at its finest. Sabi po ni Attorney Carlo Ibanez. Yan ang totoong drama. Tapos sasabihin ng mga DDS, doon sa kanilang DDS News, ayaw kasi daw ni Digong ng drama. Kaya hindi na siya mag-attend. Yung abogado na lang ang pupunta, si Attorney Kaufman. Iyang madrama po, mismo si Digong at buo niyang pamilya at kayo mga DDS. Punong-puno ng drama, in fictional stories, ang inyong buhay. Di ba po, mga kababayan? Lalo na si Harry Roque, punong-puno ng drama. Ginagamit niya si Digong para makatakas siya sa pananagutan. Palit ng palit yung mundo niya. Nakatimbre na siya sa Interpol. O di ba, mga kababayan? Kaya malabo ito mga kwento ninyo. Tama ito si Atty. Ibanez. Matapos mura-murahin niya yung Diyos. Tawagin pa niyang, who is this stupid God? Stupid God talaga niya. Ayan mga kababayan. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang itong God. Minura pa niya. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize God? Hindi niya maintindihan ang gawain ng Diyos. Tinawag niyang stupido. Hindi daw siya maniwala. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what? Grabing pababastos po. Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Sabi ko sa inyo, hindi naturuan ng tama Wala ka bang kasali? ng mga magulang. Tapos ngayon, may original sin ka. Ang klase. Kita ninyo, tuwang-tuwa din yung mga stupido niyang mga followers. Kung hindi kayo stupido. Pagkatapos ngayon, mananalangin kayo. Tinawag ng amo ninyo na stupid God, yung PDP laban. Ayan may pa 24-hour vigil. Ngayon mga kababayan, habang hinihintay yung judgment sa interim release plea ng ICC. Di ba mga kababayan? Tapos sasabihin ng mga DDS, ayaw niya ng drama. Kayo po ang punong-puno ng drama, ang buhay po ninyo. At kontra-kontra ang inyong mga sinasabi, ang inyong posisyon. Paano kayo dudulog sa Diyos na tinawag ninyong stupido? Tinawag na stupido ng amo ninyo. Tapos umaasa kayong tutulungan kayo ng Diyos na pakikinggan ang inyong plea na pagbigyan si Digong ng ICC para sa interim release. Sa totoo lang, sa tingin natin, baka kasi may nag-leak na sa kanilang information, na sa kanilang paniwala mga kababayan, hindi pagbibigyan yung kanilang interim release plea. Kaya hindi na lang pupunta si Digong, hindi na lang mag-a-appear. Kasi sa paniwala nila, para ganyang hindi man pagbibigyan yung ating plea for interim release. Kaya in-advise na si Digong ng kanyang abogado na wag na lang mag-appear para hindi na mapahiya. And reading man lang po natin kasi hindi man tayo mangula. Sa tingin lang po natin, sa tingin nila, hindi man pagbibigyan. Kasi nga po, malinaw naman po na napakalakas
Napakalakas pa ng influensya ni Digong dito po sa Pilipinas. Nanalo nga siyang mayor. Ang kanyang anak, vice-presidente. Hindi na panagot si Sara ng Senado kasi yung Senado, karamihan sa mga senador, kakampi ni Sara. Kapon nga, less than 5 minutes mga kababayan, inapprove yung 889 million na budget ng Office of the Vice President. Wala nang tanong-tanong. Approve agad. You see? Yung kanyang number 1, lieutenant, dating chief PNP, si Senador Bato, nagtago na. O di ba, mga kababayan? So malamang yun ang kanilang paningin. To save face. Kasi ma-pride po ang mga Duterte. Punong-puno ng pride. Sabi nga natin mga kababayan, ang pride po is deadly. Yan po ang sabi sa Bible. Sabi ni King Solomon, Proverbs 16:8, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Yun po ang tumama sa pamilya Duterte dahil sa sobra-sobrang pride and arrogance. Pati po yung ating Panginoong Diyos, tinawag niyang estupido. Imagine, Diyos tawagin mong estupido. May warning po ang Bible. Sabi sa Bible, be not deceived. Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung sa Tagalog mga kababayan, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Huwag daw ninyong linlangin ang inyong sarili. Isidigong po, nilinlang niya yung kanyang sarili. Yung mga DDS, yung pamilya Duterte, niloloko nila. Nililinlang nila yung kanyang sarili. Pati yung mga tao, nililinlang nila. Nalinlang, kaya po, ayon. Ano ang sabi sa Bible? Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya po, itong mga nangyari po sa buhay ng mga Duterte o na kay Digong, ito po ay bunga ng kanyang kapangahasan. Bunga ng kanyang panunuya sa ating Panginoon. Bunga ng kanyang kahambugan. His arrogance, his pride, yung kayabangan sa katawan po. Kaya sabi po, sa salita ng Diyos, kung ano yung itinanimuan niya, yun din ang inyong aanihin. What you sow, you reap. Kaya nakulong po si Digong kasi bunga ito ng kanyang mga ginawa. Tapos, ang itinuturo ng mga DDS yung ating Pangulo. Ang tinuturo ni Amy Marcos, yung ating Pangulo. Anong yung ating Pangulo yung ituturo ninyo? Yung kaso ni Digong po sa ICC, 2017 pa, na denial. At ang nag-file, mga pribadong complainants, mga biktima ng EJK, ng Duterte administration. Hindi pa Pangulo at hindi pa kaaway ng mga Duterte yung Marcos, lalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ninyong ituturo? Nangyari lang mga kababayan na yung pag-issue ng ICC ng warrant of arrest sa panahon ng Marcos administration ng ating Pangulo. Ang gusto kasing mangyari ng mga DDS, ng pamilya Duterte, proteksyonan si Digong ng ating Pangulo. Paano naman po proteksyonan ng ating Pangulo si Digong na pinagbantaan lahat, tinawag na bangag, nilait lahat, at gustong pabagsakin pagkatapos asa pa kayong bibigyan kayo ng proteksyon ng ating Pangulo? Di ba po? Tumobra yung pag-abuso ninyo. Lahat ito consequences ng inyong arrogance, ng inyong mga maling ginawa, maling desisyon. Kaya walang dapat nasisihin dito mga kababayan, kundi si Digong at ang kanyang pamilya. Malinaw po ang sabi sa Bible. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. All of these consequences, mga kababayan ng kanilang mga maling ginawa. Kahit itong mga tinutugis ng ating gobyerno na mga sangkot sa flood control anomalies, scandal, lahat ito consequences ng kanilang mga maling gawa. Tapos galit kayo sa ating Pangulo. Kung ano yung inyong itinanim, yung ang inyong aanihin. God is not mocked. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Nilinlang ninyo ang inyong sarili. Nililinlang ninyo. Tapos, may prayer vigil pa talaga kayo. Asa pa kayong pakikinggan ng inyong panalangin ng ating Panginoon na tinawag ni Digong na estupido. Tama po.
mga kababayan, tutulungan kayo ng Diyos. Nang sabi ni Digong, paniwala ni Digong, ang Diyos istupido. Paano ka matutulungan ng Diyos na tinawag mong istupido? Di ba? Istupido ka kung naniniwala kang tutulungan ka ng Diyos na tinawag ng amo mong istupido. Hinayaan ninyo ang sarili ninyong mabaon sa patong-patong na problema na ang may kagagawan kayo man lang because of your arrogance. Dahil sa inyong kahambugan, bumalik lahat sa buhay ninyo ang inyong mga masasamang gawa. Yan ang katotohanan yan. What you sow, you reap. Kung ano ang inyong itinanim, yun ngayon ang inyong aanihin. Inaani na ninyo ang inyong mga itinanim na mga masasamang gawain. So ang dapat gawin ninyo po, you repent. Magbagong buhay na kayo, mangagsisi kayo. Yan ang dapat pong gawin ninyo, mga DDS. Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga katarantaduhan na ginagawa sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo magbabago sa inyong mga maling gawain, kung ano yung itinanim ninyo, kung nagtanim kayo ng mabuting anihin siyempre. Nagtanim kayo ng masama sa kapwa, masama ang inyong anihin. Ganun lang yan po kasimple, mga estupido. Kasi kung hindi kayo estupido, hindi ninyo gagawin, mananalangin kayo sa Diyos na tinawag ng amo ninyong estupido. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang ang ating short video, mga kababayan. Abangan natin mamaya 5:30 kung ano yung magiging desisyon. Denied or pagbibigyan yung interim release plea. So, we'll give you an update, mga kababayan, mamaya kasi sabi, ilalive po ng ICC judges. So, ito po ang ating video. Atid sa inyo nitong napakagandang product natin from Australia. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito na ating product, mag-message na lang po kayo sa akin. Dante Maravillas on FB. So, lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Tulad na nangyari kay Digong. Kung ano yung pinaniwalaan niya, yun ang nangyari sa kanyang buhay. Bye-bye po. God bless.